magandang hapon sa lahat. Hapon na po talaga dahil ang araw po napakatingkad pa. Parang palubog na rin po, alas 4 na po dito. Ayan, mamimitas tayo ng pichay dahil mayroon pong nag-order sa akin na gusto nila bubunutin ang pichay ko kasama yung ugat. Itatanim po daw nila yan kasi project po ito. Kaya kailangan daw malapit na pong harvestin yung kanilang itatanim. Ayan, ang aking pichay po ang kanilang binili. Dahil napakalaki na po ng aking pichay, pwedeng-pwede na po daw ito i-transfer. Pero, yung i-transfer nila, kailangan po daw malaki na. At pwedeng-pwede na po harvestin. Ayan, kailangan nating pitasin siya na may kasamang ugat. Ayan, tara na at mamitas na tayo. Ay, napakataba po ng pichay ko dyan, oh, kaya kailangan na natin silang bunutin. Ayan na po yung ating pichay na ibang nabunot. Mayroon pa po tayong bubunutin. Lahat po yan. Lahat po na mga pichay nandito, bubunutin ko po yan lahat dahil may bibili po sila ng pichay. Bali project po kasi ito. Kaya ayan, itatanim nila ulit yan. Ayan dito, naibunot ko na. Ayan. Buti na lang meron tayong dahon ng saging para hindi po siya agad-agad masira dahil malayo pa po ang kanyang pagdadalhan nito. Ayan po yung aking saging dyan na nakapaso lang. Naitanim ko sa paso. Ayan. Buti na lang meron tayong saging. Ayan, at kukuha pa tayo dyan para sa ating pichay na pambalot. Ayan, ganyan lang po yung ating pagbunot dyan. Bali, kailangan yung ugat. Mayroon pong ugat na matitira para mabubuhay po siya. Ganyan. Kailangan po siya nating hukayin. Ganyan. Para yung ugat dito ay hindi masisira. Ayan, oh. Tingnan po nyo yung kanyang puno dito, oh. Ganyan po ang puno niya. Masyado siyang ayan. Ayan, oh, grabe yung ugat ng aking pichay. Tingnan nyo naman. Ang dami ko na pong napitas dito. Ayan, oh, ilang dahon na pong napitas. Pero kasi kailangan po talaga yung pichay daw ang gagamitin ay pwede nang harvestin. Ayan. Ayan. Ayan po yung katabi niya, oh. Ang lalago. Taba. Tingnan naman ang lupa dyan, oh. Ang taba ng lupa ng aking mga pichay. Kaya ganyan po siya kalulusog. Ayun, oh. Nakailang pitas na po yan dyan. Pang-5 harvest na po ito. Sa isang puno na to, pang-5 harvest na po ito. Nakailang pitas na ako dyan na dahon. Ayan, oh. Ayan. Napakalutong po niya. Okay, at tayo magpapatuloy sa pagpipitas. Ayan na po yung ating, oh, grabe ang pagod. Ayan na yung ating mga naibunot dyan. Ayan, nabunot na po yung iba. Nandun na po yung ibang mga paso. Inakyat ko na yung iba. Pero yung iba na andito pa. Oh, hindi pa natapos. Ayan, ang aking mga binunot dyan. Inayos ko yung mga ugat para tutubo siya pagdating doon. Ayan, kasi contest po daw ito. Kaya kailangan maganda po ang kanilang pagtanim ng aking mga pichay na malulusog. Ayan. Ayan, iniwan ko yung mga medyo maliliit lang. Ayan po yung ating ibang mga pichay dyan. Naibalot ko na po yan sa dahon ng saging yung kanilang ugat. Ayan, para hindi po yan masira. Ito, may dahon po ito ng saging. Ayan, kailangan balutin ko siya ng dahon ng saging yung kanyang puno para hindi po siya masira kasama yung kanyang dahon. Para pagdating doon, maitatanim na nila agad. Ayan. Okay, at tayo ay magpapatuloy pa ng ating pagpitas nito. Hapon na po, kailangan po daw kasi ito hindi lalagpas siya ng alas 6 ng hapon ang paghatid doon. Ayan na po yung ating mga order. Tapos na po tayo mamitas. Ayan na po yan. O, ayan. Mga alugbati, mga kulitis, mga pichay. Ayan. At itatanim na po ito doon. Ayan. Nagmamadali na po sila dahil kailangan 6 o'clock. Nandun na ito.
Okay, bye! At tayo'y bababalik din ulit sa susunod na araw or bukas dahil magtatanim tayo ulit dito ng mga pichay. Ang dami natin doong punla. Ayan. Okay, at meron pa ako natira dito para ito sa aking nilagang buto-buto. Nilagang baka. Okay. Ayan, at tayo'y bababa natin, hahatid na natin ito doon sa nag-order. Bye! Ayan na po yung ating nabugkal na lupa na hinarvestan natin kanina. Ayan, at hapon na. Ayun, ang ating na-harvest na pichay, naihatid na po natin. Diyan lang po yon sa labasan. Kinuha lang po nila. Ayan, at ito na po yung kanilang bayad. Ayan. Oh, hindi ba? Ang galing ano? Kahit nakapasok lang tayo, kumikita tayo sa ating pichay. Mula noong unang harvest hanggang sa panglimang harvest natin, mula nung unang harvest, nakailang binta po tayo dito. Dahon-dahon lang po ang kinuha natin, hindi tayo nagbunot. Ayan. Ngayon, binunot na po natin, panglimang harvest na po yon. Umabot po ako dito ng mahigit 3,000 na harvest po dito sa aking mga tanim dito sa aking garden. Ayan, mula dun sa taas hanggang dito, at saka ito po yung mga huli kong hinarvest ngayon, at saka yung doon sa kabila, yung mga bago doon, hindi ko pa po yun na-harvest. Kaya, ayan, ito po yung aking na-harvest ngayon, naka500 po ako. Ayan siya. Ayan, okay, sa mga nanay dyan na gustong magkaroon ng pagkakakitaan, kahit hindi naman po tayo kalakihan na maha-harvest, basta meron po tayong pagtataniman na tulad nito, pwede po tayong kumita kahit sa pichay lang. Ayan, ito pa po yung iba dito na hindi ko pa po siya na-harvest. Ayan, marami pa po dito. Ayan, dito pa po yung iba. Bali, ayan, mga litos na po yung kabila. Ayan po yung iba ko dyan na harvestin pa sa sunod na araw. Bata pa po ito. Bagong-bago pa po ito, pero grabe na po ang kanyang nagiging dahon, no? Sobrang taba. Ayan pa po yung ating lilinisin dahil hapon na. Inabutan na tayo ng medyo dilim na dito. Ayan po yung ating kanina na nabugkal ko na po yung lupa dyan. Okay, thank you, thank you. Kahit kunti lang ang ating harvest ngayon, kumita po tayo. Ayan, thank you, at may pambili na ulit tayo ng ibang seeds. Okay, bye. Sa sunod na araw, babalik tayo dito at magtatanim tayo. 2,000 years later. Ayan, good morning. Good morning sa lahat. Andito tayo ulit sa aking rooftop garden. Ayan na po yung ating pinag-harvestan nung nakaraan na nag-harvest tayo ng madaming pichay at binunot natin kasama ang mga ugat dahil gagawing mga project. Ngayon, pinahinga natin ng ilang araw yung ating paso para yung mga ugat na pinagtanggalan natin ng mga pichay, mabubulok na. Ito na po ngayon ang aking mga paso. Ayan. Naglagay na rin po ako dyan ng mga pataba. Ayan, titingnan natin doon. Ako kumuha ng aking mga pataba na mga organic lang, mga compost. Ayan po yung aking mga pinagkuhaan ng mga compost. Ayan, ayan, may mga buto pa. Diyan po, napakataba po ng lupa yan dahil yan po ay may mga nabubulok ng mga iba't ibang klaseng mga balat ng mga prutas. Ayan. At saka may mga buto pa, may mga shell, egg shell. Ayan, basta halo-halo na po. Yan po ay matabang-matabang lupa na. Yan po ang ating inilagay sa ating mga paso doon. Ayan, dyan natin ngayon inilagay yung ating mga compost na nagawa. Kaya nakita nyo po yung ating mga lupa. Wow, look at that. Ayan, yan po ang kagandahan pag mayroon tayong organic lang. Kaya yung ating mga pichay na itanim, ayan, katulad yan, ng mga pichay na yan, ayan, may mga compost po yan. Kaya ganyan po kaganda ang kanilang mga dahon. Ano lang po tayo, organic lang, wala pa tayong mga chemical na inilalagay sa ating mga paso dito. Ayan, kasi talagang gumagawa po ako ng sarili kong pataba sa aking mga pananim dito para
masarap po yung ating mga napipitas na mga gulay. Ayan. Tara na at tayo'y magtatanim na ng pichay. Ayan po yung aking mga pichay na naipunla na sobrang haba na po ng kanyang mga legs. Ayan, nakita nyo. Dahil po ito ay naipunla ko, nailagay ko siya doon sa wala masyadong araw, kaya masyadong mahaba po yung kanyang legs. Ang gagawin natin dyan, huwag na lang po mag-alala. Pwede naman po yan kahit mahaba ang kanyang legs. Ayan, ang gagawin natin dyan, maghukay tayo ng paganyan, pahaba, tsaka ilalagay natin siyang pahiga. Ayan. Ang pichay naman kasi hindi yan masilan. Ganyan po ang nangyayari dito sa akin. Talagang gawain ko na po yan. Kailangan natin siyang pahigain ng ganyan. O, di ba? Ang pichay hindi naman po masilan itanim. Kaya kahit anong posisyon, pwede po siya. Kahit ano po yung kanyang basta yung kanyang dulo ay maganda ang pagkatayo. Ayan, ganyan po ang pagtatanim ko ng aking pichay dahil ang aking mga punla ay napakahaba na po. Pwede na po yan. Kasi tataba din yan. Update tayo dito sa susunod kung ito ay malalaki na. Okay, ayun na po yung ating naitanim na mga pichay. Ayan. Payatot po sila, payat sila pero tingnan mo naman sa susunod na araw, ang taba po niyan. Sigurado ako dyan dahil ganun din po ang mga ginagawa ko dito. Dahil napakataba po ng lupa natin, nakita nyo yan, look at that, napakaganda po ng lupa, di ba? Ang itim. Magiging mataba din po yan sila sa susunod na araw, magiging katulad po sila doon sa kabila, ayun no, nakita nyo yan. Ayan, pariha po yan sila. Ganyan din dati po ang nangyari, payatot po sila, ngayon matataba na po sila, ayan no. Ayan. Ngayon, yung ibang mga ayan dito sa taas, iba po ang itatanim ko dyan. Hindi po pichay. Bibili pa po ako ng seeds. Ayan, at aabangan natin kung ano po ang ating mabibili na mga seeds dyan. Ayan at didiligan na po natin yung ating mga pichay dyan. Ayan, at sige bye, at tayo'y magdidilig na at ang init na po dito. Kailangan na po nating magdilig at tatakpan po natin yan. Okay, bye! Update tayo sa susunod dito sa aking mga tanim sa mga paso na nakarang araw na pinitasan natin. Ayan. Pichay ulit ang ating itinanim dito sa side na to. Yung sa side na doon, iba po ang ating itatanim dyan. Ayan, thank you sa inyong lahat sa walang sawang panunood sa aking mga vlog. Please subscribe my channel, In Thy Name's Rooftop Garden. Bye!